Kung doon sa kay Trump, no, kinokonsidera na dineclare na terorista yung mga involved sa drug trafficking, no. Dito sa atin ay parang kinokonsider pa na hero ng Quadcom yung mga yung mga mga involved sa drug trafficking na tao, no? At saka yung mga drug protector ay sila pang hero ngayon, sila pang pinapakinggan. Yung mga pulis na involved sa war on drugs na napakatino, yun ang nang-contempt, gipang contempt at pinagkukulong. So, iba ang kabaligtaran ng pangyayari sa ating bansa. Sa Amerika po, under Trump administration, Senador, itinuturing na niyang terorista yung involved sa drug cartel. Ramdam niyo rin po ba ito dito sa ating bansa na ituturing ng terorista? Kasi kung ganyan, mahigpit na tayo yan kasi terorista. Pero medyo sabi niyo nga, parang candy na lang din ulit ang illegal na droga. Kung doon sa kay Trump, no, kinokonsidera na dineclare na terorista yung mga involved sa drug trafficking, no. Dito sa atin ay parang kinokonsider pa na hero ng Quadcom yung mga involved sa drug trafficking na tao, no? At saka yung mga drug protector ay sila pang hero ngayon, sila pang pinapakinggan. Yung mga pulis na involved sa war on drugs na napakatino, yun ang nang-contempt, gipang contempt at pinagkukulong. So, iba ang kabaligtaran ng pangyayari sa ating bansa. Tama po kayo dyan, Senator. Master Judea po ito, Senator. At ako po ay nalulungkot po ako, Senator, dahil yung pinaghirapan nyo kasama si Pangulong Duterte at noong administrasyon ninyo ni PRRD, parang nauwi po sa wala. Ngayon po, pero sinasabi po ng ating gobyerno, maayos daw ang kalagayan ng ating bansa at mababa ang kriminalidad, which is medyo baliktad po talaga sa nangyayari na nakikita ng taong bayan. So, ang tanong dito, hindi ho ba nila nakikita or saan po kaya nagkakaproblema or hindi po ba mali po ba ang nakakarating na datos sa ating gobyerno? Paano po kaya yan? Alam mo, Mr. Judea, whatever figures, whatever numbers, whatever data you are going to show sa yung presentation just to appease the situation. Kahit anong datos yan, it is not the real measure of the real peace and order situation of our country. The real measure is you go down to the street level. Puntahan mo yung mga tao, tanungin mo kung ano pakiramdam nila. Are they feeling safe right now? So yun ang pinakamagandang datos na kukunin mo, yung pulso ng taong bayan. Huwag yung mga taong bayan na mga disente na nakakulong lang dyan sa mga yung mga gated subdivision. Safe yan sila. Doon ka magtanong, doon sa kalsada. Yung mga tao doon na kung saan nagkakalat yung mga adik, yun ang tanongin natin. Doon mo malaman ang totoong sitwasyon. Senator, isa pa po sa issue natin ngayon na nakikita, parang yung mga nakasuhan regarding sa illegal drugs noong panahon ni Pangulong Duterte, kahapon lang meron pong pinalaya na medyo mabigat din po ang kaso. Ano po yung opinion nyo dito? Ayan nga, nalulungkot talaga ako. Kagaya nung, hindi naman drugs yung kaso, no? Yung si dating Mayor Jed Mabilog ng Iloilo, no? Na binigyan ng amnestia na ating Pangulo. Pero yung kaso naman niya is still mabigat pa rin dahil... Yes po, Senador. Naku, nawala ang signal ni Senador Ronald Bato. Okay, go ahead po, okay na po. Yung nga, yun ang nakikita natin ngayon. Nasabi ko nga kanina na para bang tila ginagawang hero itong mga drug personalities at mga drug protector. Yun sila ngayon ang hero at sila ang pinapakinggan. Samantala yung pulis si Colonel Grijaldo, hanggang ngayon nakakulong pa sa piitan na wala namang kaso ng kapile, walang warrant. At grabe talaga ang injustice na kanyang tinatamo ngayon dahil doon na siya nagpasko, nag-New Year sa kulungan hanggang ngayon
kinontempt na naman siya uli at doon naman kinulong sa police station 6 sa Batasan. Kasalanan ba niya kung magsabi siya ng totoo? Kasalanan ba niya kung hindi nagustuhan ng mga congressman yung kanyang mga sagot? Kasalanan ba niya kung i-invoke niya yung kanyang constitutional right against self-incrimination? Dapat respetuhin yan ng ating mga congressman. Kapag ang resource person ay nagsabi na ng ganon, tama na. Huwag mo nang pilitin dahil that is his right to invoke that right ng against self-incrimination. So nakakalungkot, parang naging iba yung double standard yung hustisya ng ating bansa. Senator, ito po ay katanungan ng ating mga kababayan. Kasi sa nangyayari po ngayon, parang wala na pong natatakot. Sa tingin niyo po ba, ito kasi tanong nila ng ating mga netizens, may pag-asa pa po ba ang ating bayan na makaahon dito sa paglaganap ng droga, sa kriminalidad? May pag-asa pa po bang mabaliktad ito? Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko nawalan ng pag-asa. I'm not feeling hopeless, pero I'm trying to lighten up the situation. Prangkahan na lang tayo, magbago ito. Magbago itong sitwasyon sa droga kapag magbago ang approach ng ating Pangulo patungkol dito sa pagsawata ng illegal na droga. Kung ngayon na wala siyang pakialam, tahimik lang siya dyan, wala siyang pakialam kung ano nangyari sa ating bansa, ay hindi magbabago yan. Pero kung magbago siya at talagang seryosohin niya, sigurado ako because the lowest patrolman on the streets is as brave as the sitting president in Malacanang. Ganun po yan. Kapag ang Pangulo ay merong direktiba sa kanyang mga tauhan na sige, kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, mahirap sabihin na ikumpara na naman natin. Because wala talaga, no choice tayo talagang makumpara talaga natin yung previous administration at saka itong present administration. Kaya noon, bakit lahat ng police involved sa illegal, sa anti-drug operations? Dahil talaga sinabi natin, Pangulo, we will wage a war on drugs at kayo mga police, magtrabaho kayo at pag kayo magka-problema in line of duty, in connection to your mandate, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay mag-abuso, kayo rin ang mananagot sa akin. Yes. Yan ang marching order sa ating Pangulo So ang police ay ganadong mag-operate. Pero ngayon, tanongin mo yung police ngayon, tahimik lang yan. Correct. Pero bulungan mo, kumusta? Sagutin ka lang ng police, wala sir, hindi na ito panahon ngayon na magpahiro-hiro tayo ngayon sir. Dahil pag ikaw ay nagka-problema dyan sa anti-drug operation mo, buntot mo, hila mo, kawawa ka. Kaya tahimik na lang kami ngayon dito sir, tahimik na lang. Kahit na itong mga pulis ito gustong-gusto magtrabaho pero nag-aalangan, takot. Isingit ko lang po, Senador, speaking of Colonel Grijaldo, totoo po ba, kasi meron akong nakitang dokumento at baka may impormasyon kayo, totoo po ba na simula nung siya po ay na-detain, kinukonsidera na siyang naka-leave of absence tapos wala siyang sahod? Nako. Yan nga, double whammy nga napakasalbahe na liderato sa PNP, Ako, kung ganun ang tao ko, wala ka na nga ginawa para masalba yung injustice na experience ng iyong tauhan. Alam mo naman na walang kasalanan yung tao mo. Bakit pa pati sweldo niya puputulin mo? Sobrang injustice yan. Ganti nga, totoo yan. No work, no pay ang policy ng ating PNP. Pag hindi ikaw nagtatrabaho and wala kang sweldo at kasama dyan sa hindi pagtatrabaho kung nakakulong ka. Pero sana naman they should be liberal enough to interpret their own policy. Hindi yung porke galit yung House of Representatives sa tauhan mo, galit ka na rin. Ay naku, saan ang hustisya nito? Anong klaseng liderato meron ka? Dapat depensahan mo yung tao mo. At ang alam mo, as a commander, yung primary
duty mo, primary consideration mo is number 1, accomplishment of the mission. Number 2, to look for the welfare of your men. Ngayon, saan ang welfare ng tao mo ngayon dyan? Kawawa yung tao mo. Unless naka-align yung accomplishment of the mission mo doon sa mission ng mga Quadcom, kung anong mission na meron silang meron silang gustong makamit. Sige, sundin mo. Kung galit sila, galit ka rin sa tao mo. Kung gusto lang yurakan yung karapatan ng tauhan mo, yurakan mo na rin yung tao mo. Gipitin mo ng gusto. Mali ba? Mali ka. Naawa ako sa tao. Dapat siya ay i-consider na hero ng PNP because he stood up for what is right. He stood up for the truth. Dapat siya i-consider nyo na hero. Bakit tanggalan nyo na sweldo?